po pala si Giancarlo Esbalino, and for today I'll be talking about O1 or constant time operation. Before anything else, let's talk about what big O notation means. Ang big O ay ginagamit para sukatin kung gaano kabilis o kabagal ang isang algorithm habang dumadami ang input. In short, it helps us understand the efficiency of a program. Ano nga ba ang O1? Ang O1 ay tinatawag na constant time dahil kahit gaano kadami ang data mo, same time lang ang kailangan para matapos ang operation. Halimbawa, kapag mag-access ka ng isang element sa array, hindi nagbabago ang oras kahit ilang elements pa yan. So whether may 5 elements ka or 1 million, pare-pareho lang ang speed or pareho lang ang speed ng pag-execute. So nandito tayo sa example. Ito ay ang simple code para ipakita ang O1. So dito, ipiprint lang natin and mapapakita yung second element. So run natin. So bakit nga ba 20 ang nagpakita kaysa sa 10? Kasi ang kuan natin kasi dyan is mag-start tayo from 0 to hanggang matapos yung kuan. So meron tayong 5. Meron tayong 5. So 0, 1, 2, 3, 4. So 5 na yon. 5 array yung nakalagay dito. Kaya mag-start tayo sa pangalawa. So 20 Walang loop, walang dagdag computation, just one step lang. Kahit dagdagan ko pa ng mas maraming element, same time lang rin. That's why it's called constant time operation. Ang O1 ay isa sa pinaka-efficient na operation sa programming. Ginagamit ito sa mga sitwasyon tulad ng array indexing, hash table lookups, at iba pang direct access task. Hindi naapektuhan ng dami ng data, kaya sobrang bilis at predictable ang performance. So ang natutunan natin is ang O1 ay hindi lang mabilis, pero isa rin sa mga base concept kung paano natin sinusukat ang efficiency ng algorithm. It's important to understand this para makagawa tayo ng mas magandang programs. And thank you for listening.